Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi, "Hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina o kaya noong ako ay isilang niya? Bakit kaya ako ay ipinaglihi pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa, katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak, o tulad ng mga sanggol na patay ng ipanganak, yamang sa libingan wala nang gumagawa ng kasamaan, at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawahan? Bagkus, hirap kabi-kabila ang nararanasan." Ang salita ng Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw, pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo, pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahalat lipos ng hilahil, dahilan sa hirap, wari malapit nang ako ay malibing. Kabilang na ako niyong malapit nang sa hukay ilagak, ang aking katulad ay ang mahina na't ubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay, animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na yaon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang aking katulad ay ang tinabunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasiya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo," sabi niya, "sapagkat naparito ang Anak ng Tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa inyo mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Halina po't magnilay tayo ng sama-sama kasama ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Napakaganda po ng ating tagpo sa Ebanghelyo para sa araw na ito, no? Ngayong ginugunita rin natin ng isang napakahalagang santa ng ating simbahan. Walang iba kundi si Santa Teresita ng Batang Jesus, no? At sa Ebanghelyong ating narinig, may isang aral tayong matututunan mula sa reaksyon ni Jesus, no? Kamusta ba daw tayo sa mga pagkakataong tayo ay tinatanggihan? Kung ating babalikan, sinabi roon, sa Samaria ay pumunta sila upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. No? Alam naman natin na ang mga Hudyo at ang mga Samaritano ay hindi naman ganoon kaayos ang ugnayan ng mga panahon na iyon. Pero
kapansin-pansin yung naging tugon ni Jesus sa pagtangging ito, no? Hindi niya pinayagan yung kanyang mga alagad na kasama niya, sina Santiago at Juan, no? Sa Ingles, kilala sila bilang Sons of Thunder, no? Kumakatawan sa kanilang mga nag-aalim po yung damdamin at parating pabugso-bugso. At sinabi doon ni Jesus sa paanyaya nilang tatawag ba daw sila ng apoy mula sa langit upang sunugin yung mga tumanggi kay Jesus? Ngunit naging iba ang tugon niya, no? Alam natin, pinagsabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ang ginawa lamang ni Jesus, inanyayahan silang pumunta sa ibang nayon. Hindi ba ganito rin tayo, mga minamahal kong kapatid? Sinanay tayo ng mundo na kapag sinaktan ka, manakit ka rin. Kapag tinanggihan ka, isara mo rin ang sarili mo. Sapagkat ganoon tayo sinasanay ng mundo, no? Naalala ko po nung ako'y bagong-bagong pari pa lamang. Bago pa rin naman at bata, pero isa sa mga karanasan ko noon, habang ako'y nagmimisa, napansin ko doon yung mag-ina. Habang kasagsagan nung pagdiriwang namin ng banal na misa, nagkataon na yung bata tumakbo doon sa gitna. At sa pagmamadali niya, hindi niya namalayan, naipit at sumagi pala yung kanyang paa doon sa pew. At automatic, nadapa yung bata, nasaktan yung bata. Pero kapansin-pansin doon yung nanay, no? Dali-dali siyang tumakbo doon sa bata. At alam nyo, habang pinupulot, dinadampot niya yung kanyang anak at inaalalayan kasi umiiyak ito, sabi niya muna doon, no? Hinampas niya yung pew. Bad ka. Hindi po ba ganun rin tayo? Nakakalungkot mang isipin, pero bata pa lamang tayo, minsan ganoon tayo sinasanay ng mundo, no? Kapag sinaktan ka, ibalik mo rin. Pero ito yung taliwas sa ipinakitang halimbawa sa atin ni Jesus sa napakagandang tagpo ng Ebanghelyo. Jesus did not allow a closed door to close His heart, no? Sa saradong pintuan ng bayan ng Samaria, hindi niya ito hinayaang isara ang pintuan ng kanyang puso. At hindi po ba ito rin ang paanyaya sa bawat isa sa atin? Sa mga pagkakataon ng pagtanggi, mahalagang balikan mo kung gaano ka nilikhang kamangha-mangha ng Diyos. Do not let the darkness of rejection dim the light of your goodness. The very goodness you have in your heart. Lagi pong ipinapaalala sa akin, no? Hindi tayo tumitigil sa paggawa ng mabuti dahil lang hindi mabuti ang iba sa atin. Ang kabutihan, mga minamahal kong kapatid, ay hindi nakadepende sa pagtanggap ng tao sa kabutihan natin. Bagkus, ito'y bumabalong sa katotohanan na ang kabutihan ng Diyos ay nais nating salaminin dahil ito rin ang karanasan natin sa buhay natin. Napakaganda pong paalala para sa ating lahat. Hindi naman po tayo nagpapakabuti para lang magpakitang tao, no? At sa mga oras na tayo tinatanggihan, hindi rin dapat tayong panghinaan ng kalooban. Siyempre, kapag may mabuting intensyon tayo sa mga tao, ngunit para bang pinapamukha nilang hindi naman nila kailangan, marahil sabihin natin, karapatan nating magalit. Gayunpaman ang itinuturo sa atin ni Jesus ngayon at lalo't higit, minsan mas nakabubuti yung paglayo sa mga ganitong sitwasyon, no? Yung piliin bang huminto at magpasyang maging mas mabuti kaysa sa mga taong nanakit, tumanggi at nagsara ng pintuan sa atin. Ang pinakamagandang gawin, kagaya ni Jesus, hanapin pa natin kung saan natin pwedeng maiambag ang kabutihang ito. Sana tulad rin nila Santiago at Juan, huwag natin ring hayaang kainin ang kabutihan natin dahil lamang tinanggihan tayo, no? Huwag nating hayaang tumawag tayo ng apoy sa mga tao para ang apoy na ito ay tupukin maging ang pagmamahal na naramdaman sana natin. Kung nais mong tulungan sila sa una, itatapon mo ba yung kabutihang naramdaman mo kapag lumingon ka dahil lang tinanggihan ka?
Minsan, ito ang paanyaya sa atin, no? Layo-layo muna tayo. Mahalagang tanggapin natin yung katotohanan, pero mahalaga rin na huwag tayong tumigil sa pagpapakabuti. Ang pag-ayaw sa parehong taong mahal mo dahil lang tinanggihan ka at nahirapan siyang tanggapin ang pagmamahal mo, hindi ba ito rin ang nagpapahayag sa atin ng katotohanan na kung ito lang ang hanap natin, marahil hindi mo talaga siya minahal sa umpisa pa lang. Minsang ipinaalala sa atin ni San Pablo, no? At parating itinuturo sa atin, ang pagmamahal, kung ito man ay totoo, hindi kailanman nagtatapos. Love does not end, even in the face of rejections, my dear friends. Gusto man natin o hindi, mararanasan nating lahat ang iba't ibang klase ng pagtanggi, hindi pagtanggap, pagsasara ng pintuan, habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw. Dahil mayroon naman talaga tayong kalayaang pumili. At kadalasan, dito rin tayo nagkukulang sa paggamit ng ating kalayaan. Kaya hindi rin natin masisisi ang iba kung piliin man nila tayong hindi tanggapin. Kaya sa halip na iwasan ng pagtanggi at ang karanasang ito, o kaya naman sa kabilang banda, bigla tayong maging people pleaser pa, kailangan sigurong mas ihanda natin ang ating sarili na maging mapagkumbaba. Natanggapin rin sa sarili natin, we are not always the cup of tea of everyone. Pero ganun pa man, ang mahalaga, huwag tayong tumigil sa pagpapakabuti. Sa krus, ito ang pinakamagandang halimbawa ni Jesus, no? Sa sukdulang pagtanggi ng tao at ng lahat ng minahal niya, ano ang kanyang sinambit? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kapag tinanggihan ka ng mga tao, hindi ibig sabihin nun wala kang halaga. Ibig lamang sabihin nun ay hindi nila alam kung gaano ka kahalaga. Magkaiba po yun. Ang paanyaya ni Jesus, subukan nating habaan ng bisi, patawarin at unawain, at magpatuloy. No? Ang pagtanggi ay hindi nangangahulugan na hindi ka sapat. Nangangahulugang ito na nabigo lamang ang ibang taong mapansin ang halaga ng iyong daladala. Kaya ngayon, ito rin ang napakagandang itinuturo sa atin, no? Sa buhay ni Santa Teresita ng Batang Jesus, alam natin, bata pa lamang siya, hinangad na niyang maging madre, no? Hinangad na niya na ialay ang kanyang buhay para kay Jesus. At bilang isang batang Karmelita, alam rin natin, napakaraming tagpo sa buhay niya, hindi rin siya tinanggap. Hindi rin siya agad-agarang pinagbuksan ng pintuan. Hindi naman laging rosas lang ang buhay na niyakap niya. Kasama nito ang tinik ng pagsubok. Tinanggihan rin minsan si Santa Teresita. Nahirapan ring tanggapin at unawain ng mga taong nakapaligid sa kanya, maging ng mga taong tagahubog niya, maging ng mga kasama niya sa komunidad. Pero nagpadaig ba siya? Hindi. Minsan na pong sinabi sa atin ni Saint Therese, why should we defend ourselves when we are misunderstood and misjudged? Let us leave that aside, no? Let us not say anything. It is so sweet to let others judge us in any way they like. O blessed silence, which gives so much peace to the soul. No? Hindi parating ang solusyon ay tapatan ng galit ang galit, ng apoy ang apoy. Mas mahalagang piliin ang kadakilaan ng katahimikang magpasyang huminto at piliin pa rin maging mas mabuti kaysa sa mga taong nanakit sa atin. Lagi tayong binibigyan ng pagkakataong huminto at piliin ang mas magandang paraan. Mahirap pero hindi imposible, no? Sabi pa nga ni Santa Teresita, huwag nating palampasin ang bawat sandali
na gumawa ng kahit maliliit na sakripisyo, no? Sa simpleng pagngiti dito, sa simpleng pagsambit ng magagandang pananalita doon, laging gumawa ng kahit na maliliit na mabubuting bagay at gawin lahat ito ng may pagmamahal. Mga minamahal kong kapatid, tanggapin po natin may mga tao talagang hindi makakaunawa o makakakita ng pagpapahalaga sa atin. Pero huwag natin itong hayaang pigilan tayong maging mabuti. Let us also be gracious even amidst rejection. Let us continue persevering in love. Matuto tayo sa halimbawa ni Jesus at ni Santa Teresita ng Batang Jesus. Mga minamahal kong kapatid, naway kagaya ni Jesus, matuto tayong magpatuloy sa pagpapakabuti, sa kabila ng pagtanggi, sa kabila ng hindi pagtanggap. Matuto tayong huminto at magpasyang maging mas mabuti kaysa sa mga taong nanakit sa atin. Amen.